Sa pag-alis ni Sed Domingo sa Creamline Cool Smashers, mukhang may problemang haharapin na naman ang Creamline. Hindi lang sa pag-alis ni Domingo, marami pa. Ano-ano kaya ito? Nashook ang all matapos ang opisyal na pakikipaghiwalay ni Sed Domingo sa Creamline Cool Smashers matapos ang successful and impressive performances nito sa koponan. Ngayon, malaya si Domingo na mag-explore ng iba't ibang opsyon sa ibang bansa o sa ibang koponan sa PVL kapag siya ay bumalik sa Pilipinas. Si Domingo ay kasama ng Cool Smashers noong nagsimula ang pinakadominanteng takbo ng koponan noong 2019 kung saan nakamit ang 4 na titulo sa 5 pagkakataon sa finals. Bukod sa pagkakamit niya ng finals MVP noong 2022 kung saan tinalo ng Creamline ang King Whale Taipei para sa kampyonato, nanalo rin si Domingo bilang Best Middle Blocker bilang isang Cool Smasher sa 2023 Invitational Conference. But wait, hindi lang ang pagkawala ni Domingo ang mag-a-add up sa challenges na haharapin ng Creamline sa coming conferences dahil isang challenge rin ang pagpasok ni Bea De Leon at Denden Lazaro sa storya ng Creamline. Let's start with how Bea De Leon will puzzle the middle blocker arrangement. Looking back at the previous conference, consistent and reliable middle blockers naman si Risa Sato at Pangs Panaga. With BDL's inclusion, sino ang dapat ipasok sa banga? Panaga ended up as the 8th best blocker in the second All-Filipino Conference 2023, tallying 0.45 block per set. Habang si Sato naman ay nagsilbing key player ng koponan, scoring her points at the most crucial parts of the games. Nagtala si Sato ng 35 total points and 4 of that was from her kill blocks. When talking about blocking, medyo tagilid talaga si Sato at baka ito ang isa sa mga posibleng rason kung ma-elbow man siya ni BDL sa middle blocker position dahil mas consistent si Bea pagdating sa blocking. Nagtala siya ng 7 blocks with only 9 sets played all conference compared to the 4 blocks of Risa Sato na naglaro sa 36 sets ng conference. Tingin nyo, BDL over Sato? Connection is the next thing. With Kyle Negrito as the main setter, kung magiging first 6 months si BDL, need talaga ng dalawang to na mag-build ng connection para di mabasag ang fast play legacy ng Creamline kung saan kilala talaga sila. Pero kung si Gia Morado de Guzman ang setter, for sure, back to pick itong si BDL. Dahil nabanggit natin si Gia, makakalaro nga ba siya this February para sa team? Checking the Japan V-League schedule, mukhang 50-50 pa ang chance na makakalaro si Gia. Ang last game kasi nito sa liga ay sa February 10, habang magsisimula naman ang PVL sa 17. Creamline is still the team to beat, and that's the truth na dapat malaman ng mga teams lalo na kapag All-Filipino Conference. Pero ika nga, the ball is circle. At sa mga pagbabago na nangyayari, we can definitely say na Creamline will be challenged this upcoming conference. Ikaw, may posibleng problema pa bang haharapin ng Creamline this year?